So, habang natagal, dapat ang mga toyo nawawala. Amen? Dahil si Lord ay mabait siya sa atin talaga, kahit tayo hindi mabait. Amen? Kaya ang goal natin, magpapakabait tayo. Kasi sabi ng Bible, dapat tayo ay makakamuka ng Panginoong Hesus. So, hindi mo makakamuka ang Panginoong Hesus kapag hindi ka bumabait. Amen? Hindi mo makakamuka ang Panginoong Hesus kapag nakasimangot ka. O, tamo, hindi nag-amen kasi simangot nga eh. Kaya dapat lagi tayong masaya at nakikita sa mukha natin na kahit anong hirap, kahit anong circumstances sa buhay po natin, ikaw ay masaya dahil kasama mo ang Panginoon. Amen? Pag sinabi mong God is good, ay talagang dapat, sasabihin mo all the time, pero all the time nakasimangot ka. All the time may toyo ka. Hindi, sometimes. Diba? Kaya dapat nawawala ang toyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, wala nang topak. Amen? Wala nang magagalit. Hindi galing kay Lord yung galit. Totoo yun, di ba? Ay ko, ito, ang pinakamalakas mag-amen. Oh, may sumunod doon. Oh, di ba? Meron. Kasi alam nyo, ang atmosphere dapat ng church ay masaya. Kapag hindi sumaya dito sa church, ibig sabihin, hindi ka masaya sa bahay. Amen? Kasi kung ano yung nasa bahay, dala mo lang dito sa church. Kaya pag ikaw, pumupunta ka sa church, lagi kang nakasimangot, sa bahay simangot ka. Pero kung sa bahay, lagi kang masaya, aalis ka ng bahay, dadali mo yan kahit saan ka pumunta na ikaw ay masaya. Amen? At alam nyo, ang masayang tao ay pagpapala sa marami. Kaya nga mga ngiti nyo lang. Di ba? Mga ngiti nyo lang nakakaalis na ng pagod. Kapag nakasimangot ka, Diyos ko, nadadagdagan yung pagod namin. Amen? So, the joy of the Lord is our strength. Alam nyo kung bakit ko ito sinabi, kung bakit ito yung inumpisahan ko sa inyo. Kasi kanina, ang kinakanta natin, the joy of the Lord is our strength. Pero sabi ko, bakit walang joy, walang lakas? Kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Amen? So, mamaya po, meron tayong guest speaker. Kung sino yung gustong magstay, pwede po kayo magstay. Alam po, makakapag-minister po sa atin ng Lord. Gusto ko rin na makapag-minister sa inyo ang Panginoon. Kasi minsan hindi kayo, parang pag nag-a-ask kami ng yung ministry time, yung iba ayaw lumapit. Para bang ayaw nyo na makapag-minister sa inyo ang Panginoon. Pero baka mamaya, sakali man, kasi imported to, misa kasi mas mahilig tayo sa imported no? Ayaw mo na ng chocolate, gusto mo na Hershey's. Di ba? Ngayon, ayaw nyo na ng Hershey's, gusto nyo Dubai chocolate na, kasi mas mahal ang Dubai chocolate. Mas yung bang binibigyan natin ng halaga, yung mga imported. Pero alam nyo, yung speaker natin mamaya is Pilipina at heart. Amen? Mahal niya ang Pilipinas. Mahal niya ang mga Pilipino, lalo na pag mababait. Alam niyo yung mababait madaling mahalin eh. Totoo? 'Di ba? Yung mga hindi mababait. Ano ba yung mga hindi mababait? 'Yon ang mahirap mahalin. Amen. Totoo po 'yon. So, gusto nyong madali kayong mahalin? Siyempre, magpapakabait kayo, di ba? Ako rin, nagpapakabait na ako. Kasi alam nyo, 61 years old na ako eh. Pero sabi ko, sana nga, nung 30, 40, 50, binaitan ko na. E de siguro ngayon, para na ako may halo. Pero tinatry po natin talaga na tayo ay lumakad sa katwiran ng Diyos.
sa righteousness ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po for your goodness, for your faithfulness, for your unconditional love sa amin, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Salamat sa mga promises mo na pinangahawakan namin. Every time na may mga challenges sa buhay po namin, hindi mo kami iniiwan, sinasamahan mo kami, lalong-lalo na ang church na ito, Lord. Very precious sa'yo ang lahat ng mga pumupunta rito dahil ito ay sa iyo, Lord God. Wala kaming inaangkin, Panginoon. At ang lahat ng mga messages mo rito na binigay mo lamang sa amin, Panginoon, pinagkatiwala mo sa amin yung word yung word na gusto mong iparating sa kanila, Lord God, ay maraming salamat dahil ginagamit mo lamang po kami na vessel. Holy Spirit, salamat ng maraming dahil alam ko na pupunuin mo, magbiminister ka sa bawat isa sa amin. Salamat po na maraming. In Jesus' name, amen. So, lagi tayong masaya ha, kahit praise and worship ha. Pag sinabing the joy of the Lord, kailangan may mga tumatalon, may mga sumasayaw, may mga pumapalakpak, may mga nag-e-amen. Ayoko nang makita yung paa nyo na naka-glue na lang dito dyan sa lugar ninyo. Amen? Ang saya-saya ni Lord eh. Ano gusto nyo? Kunin na kayo ni Lord o mag-stay kayo dito ng masaya? Diba? Mag-stay tayo rito ng masaya. So last Sunday, our topic is stop making excuses. Ito kasi yung alam nyo, yung mga excuses ang na-highlight sa atin eh. Yung mga excuses ang laging nabibigyan ng yung laging focus ng mga Christian. So ang tagal-tagal ng Christian. Pero hanggang ngayon nire-remind pa rin tayo ng mga leaders natin, 'di ba, na magbasa ka ng Bible, mag-devotion, mag-cell group, umattend ka ng church. Imagine mo no, pati pag-attend ng church, tatanungin ka pa, attend ka ba ng church? Di ba dapat yung basic na yan is alam na natin, master na natin. Tapos hindi ba kayo nahihiya na tinatanong pa kayo ng leader ninyo na nagbasa ka ba ng Bible? Kasi bakit ka tinatanong? Kasi wala pang tiwala sa iyo yung leader mo kung nagbabasa ka ng Bible. So ano sasabihin mo? Kasi tinanghali ako ng gising eh. Kasi hindi ako nagising sa alarm. Grabe, laki ng problema nyo, no? Pati alarm, sinisisi mo na ngayon. Diba? Ang lakas-lakas na, yung volume mo, ang taas-taas ng volume mo, hindi ka pa rin nagigising. So, ang dami mo ngayong excuses. Hindi, naintindihan naman ako ni Lord. Paano mo na lamang naintindihan ka ni Lord? Hindi mo nga naririnig boses ni Lord, tapos gayon sasabihin mo, naiintindihan ka ni Lord. So, mas master ng mga Christian, sabi mo sa katabi mo, mas master mo ang mga excuses eh. Kaya minsan pag sinasabihan tayo, no, na meron tayong prayer. Tapos, ba't di ka nakapag-pray? Kasi nakalimutan ko eh. Kasi yung nanay ko may sakit, di ba? Ganyan lagi. Kahit walang sakit nanay mo, ginagamit mo yung nanay mo para makapag-excuse ka. Yung asawa mo kasi, yung asawa ko kakain eh. Para bang di siya makakakain pag wala ka? Ang dami natin excuses. Sabi ko, kahit naman sa mga primaries namin, marami sa primaries namin, alam nyo, bihirang-bihira kaming makapag-meeting, ng kumpleto kami. Kasi mamaya-maya may mag-message, sorry po, hindi po ako makaka-attend ng meeting kasi inatake po yung aso namin, inatake po. Sorry po, di ako makaka-attend ng meeting kasi inutusan po ako ng nanay ko. Sorry po, ganun-ganon. Sabi ko, wala na bang katapusan ng excuses mo? Amen? Dala-dala mo na lagi yan. Yung bawat yung bang, paano ka nakakapag-lead ng mga tao kung puro excuses ka? Amen? Ang hirap pagka talaga yan ang binaster natin. Minsan nga wala nang madahilan eh. Sabi ko, magbago ka naman, kapatid. Magbago ka naman ng mga alibis mo. Wag naman laging nanay mo. O hindi na nga nanay niya, lola naman. O hindi na lola, kapatid naman. O hindi na, di ba? Anak naman. Sa dami. Yung iba nga, pinatay na ni Lord eh. Huwag nyo naman payagan na patayin ni Lord dahil yun ang lumalabas sa bibig nyo.
Amen? Kaya minsan sinasabi ni pastor, pag may sakit ako, tapos may appointment siyang iba, tapos sasabihin niya sa akin, gusto mo ba hindi ako pupunta kasi may sakit ka? Hindi naman ako gagaling pag darito ka di ba? Totoo naman yun eh. Sigurado ako, hindi naman niya ako babantayan 24 hours. Matutulog lang ako, magpapahinga lang ako. Kaya, nililimit po natin yung mga excuses sa buhay po natin. Amen? Alam nyo, making excuses is considered a form of disobedience. Ha? Yung mga gumagawa-gawa ng mga excuses is a form of disobedience. Excuse obedience is disobedience. Gusto ko lang emphasis sa inyo ha. Yung partial obedience is disobedience. I-master nyo po yan, mga kapatid. Kaya sabi ko last week, stop making excuses. And let us embrace obedience. Yung talagang maging masunuring ka. Amen? Yung talagang maging masunuring ka. Kasi hindi po gusto ng Panginoon ang half-hearted obedience. God requires wholehearted obedience sa atin. Yung po yung requirements ng Panginoon. Nire-require ka ng wholehearted, hindi half-hearted. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. So, alam natin, kapag tayo ay obedient, di ba, yung obedience natin, it brings glory to God. So, sa bawat pagsunod po natin, ay naluluwalhati ang Diyos. Ito yung primary reasons kaya tayo tinawag ng Diyos, to obey His command. At habang sumusunod po tayo sa command ng Panginoon, doon mo nakakamuka ang Panginoon, yung Christ-likeness. So, obedience leads to our personal growth. Lumalago ka kapag ikaw ay nag-o-obey. Pag sumunod ka, na-experience natin yung transformative power ng Panginoon. So, nade-develop ang karakter po natin. Amen? Nade-develop po yung karakter natin. Lumalago ka sa lahat ng areas ng buhay mo. Nagmamature ka. Hindi lang yung mukha mo ang nagmamature. Kasi pag sinabi yung mukha mo, mature na, di ba? Ibig sabihin, ang tanda mo na. Yung parang 18 years old ka pa lang, pero mukha ka ng 30. Napapagkamalang ka ng 30. Hindi, yung nasyasyak ka na 60 years old na, pero mukha pa rin 50 years old. 70 na, di ba? Ang dami natin nakikita kasi nag-go-grow. Nag-go-grow spiritually. Hindi pwedeng yung lang katawan mo nag-go-grow. Amen? Pati yung spiritual natin, dapat nag-go-grow tayo. Kung paano mo pinapakain yung sarili mo. Ang lakas mong kumain. Di ba? Pero pag sa salita ng Diyos, ayaw na ayaw mong kakain. Pero ang sabi lang naman sa atin, di ba? Meditate the word day and night. Pero ikaw, eat, di ba? Breakfast. Yung katawan natin, pinapakain mo ng breakfast, pinapakain mo ng snacks, pinapakain mo ng lunch, pinapakain mo ng snacks again, ng dinner. Di naman sinabi ng Bible yun na kumain ka 6 times a day. Ginawa mo lang yun. Pero ang sabi ng Bible, meditate the word day and night. So kapag sumusunod tayo, naluluwalhati ang Panginoon. So obedience opens doors for blessings. Kasi gusto natin, lahat pagpalain tayo. Sino ba rito ang magsasabi na ako pinagpapala ako? Di ba? Walang magsasabi nun. Lahat tayo, sino gusto rito pagpalain tayo? Sumusunod ka ba? Para yung mga anak ko, kapag sumunod, gusto mong bigyan ng reward. Pero pag ayaw sumunod, nag-iisip ako, hindi ka makakatanggap ng reward sa akin. Di ba? Ganon din siguro sa atin si Lord. Kaya minsan, alam mo, mabait nga ng Panginoon, kahit di ka sumusunod, nabe-bless ka, kumakain ka, napoprovide yung pangangailangan mo. Pero hindi lang dapat ganyan ang blessings na experience natin. Kaya dapat sumunod tayo. Kasi when we obey, it unlocks blessings in our life. Na-unlock, nakakandado kasi yan Tapos kapag ikaw sumusunod, nabubuksan. Di ba? Nabubuksan yung durungawan ng langit. Kaya sabi ko nga last Sunday, hindi ito yung super spiritual way to manipulate
God into blessing you. Kasi ito yung dinesign talaga ng Panginoon sa atin. Alam nyo, dinesign tayo ng Lord na blessed. Amen? Ganun ang pagpapala sa atin ng Panginoon. Kaya, if God tells you to do something, anong gagawin po natin? Magtiwala ka lang sa Panginoon. Trust Him. And do it. Ang sabi ng Bible, hindi ka lang dapat na nakikinig sa salita ng Diyos. Dapat doer. Dapat doer of the word. Kasi alam nyo, God has something incredible in store for you. May mga nakahanda si Lord para sa atin. At ako excited ako every time na sumusunod ka. Hindi naman ako yung nasa isip ko, susunod ako kasi pagpapalain ako. Automatic na yon. Amen? Kapag ikaw obedient from the start, automatic na yan. Na pag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, ay sumusunod ka na. So, alam mo yung blessings, di ba, darating sa atin. So, pero bago mo makuha yung blessings, you have to take the steps. Di ba? He's asking you to take. So, ano po yon? Obeying Him. Amen? So, pagka tayo nag-o-obey, minsan kahit na hindi mo alam, bakit hindi mo pa nakikita yung full picture or yung outcome. Pero, kailangan mag-step of faith ka. Amen? May pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sinasabi ng leader natin, kailangan mag-step of faith po tayo. Kahit alam mo, hindi mo pa alam yung outcome. Pero alam nyo, sa Lord, hindi ka malulugi. Amen? Walang lugi, Panginoon. Ako nga, ang daming mga nagpa-promise sa akin, pero marami rin hindi natutupad. Lalo na yung apo ko, pag nag-promise sa akin yan, si Luke, minsan magpa-promise, Mami, massage kita mamaya. Pero pag eto na, Luke, massage mo ko, ay, wala naman, pagod na ako di ba? Sabi ko, di ba nag-promise ka sa akin? Promises are made to be broken. Yun ang sinasabi niya sa akin. So, ang sabi sa John chapter 20 verse 29, blessed are those who have not seen yet believe. Diba? Mapalad daw yung mga kahit hindi mo nakikita pero naniniwala ka. Kasi it requires moving forward despite fear. Amen? Nawawala kasi yung takot mo dyan. Tapos, magfo-focus ka lang sa Panginoon kaysa sa circumstances. Kaya di ba yung iba pag may problema, hindi muna ako aattend ng cell group kasi may problema ako. Excuse number 1. Tapos, hindi muna ako mag-church kasi may problema ako. Ayusin ko muna yung sarili ko. Akala mo, kaya mo ayusin yung sarili mo, no? Eh di kung kaya mo ayusin yung sarili mo, dapat maayos ka na talaga. Alam nyo, unti-unti inaayos tayo ng Panginoon. Amen? So, kapag ini-ignore natin ang Lord, pag ini-ignore natin yung sinasabi ng Panginoon, mamimiss mo yung God's blessing na nakalaan dapat sa iyo. Kaya alam nyo, dapat hindi kayo tumatanggi talaga eh. Wala kayong excuses. Pag sinabing, alam mo, ang tagal-tagal mo na, hanggang ngayon, attender ka pa rin. Hindi, it's about time. Mag-step of faith ka. Umattend ka ng mga trainings. Then after mo na mag-SOL2, dapat cell leader ka na. Ay, grabe. Pag yan, nag-commit ka, alam mo, ma-unlock. At ang blessings bubuhos sa atin. Kasi when you obey God, He will bless you beyond measure. So, dito po ako mag-focus sa reward ng mga masusunurin. Kasi gusto nyo naman lagi ng mga blessings, di ba? Pero bago tayo mag-claim ng blessings sa Panginoon, are you obedient to the Word of God? Yun ang tanong. Kasi, huwag yung tanggapin to kapag hindi kayo obedient. Pero if you are obedient, receive nyo yung blessings ng Panginoon. No? Lahat ng ide-declare natin, lahat ng sinabi ng Bible, hindi tayo magde-declare ng hindi sinasabi ng Bible. Amen? So, huwag nyo sabihin na matanda na kayo. Dapat nga, habang tumatanda kayo, may pinagkakatandaan kayo.
Amen? Tumanda kayo ng ganyan, tapos sasabihin mo, ay hindi ko kaya. Kaya ka nga umabot dyan sa edad mong yan dahil kaya mo eh. Eh kung hindi mo kaya, dapat kinuha ka na ni Lord. Kaya kahapon, yung sa conference, yung nga talaga ni Pastora Jer, na huwag niyong i-excuse yung sarili niyo na matanda kayo. Huwag niyo din naman i-excuse yung sarili niyo na bata kayo. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Lahat tayo dapat nakaka-receive ng blessing para sabihin natin na walang Christian na mahirap. Pero, dinedeclare mo yung bakit ikaw mahirap. Kasi nga, meron kang hindi ginagawa na may pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon, pag nagkasakit ka, konting sipon lang, natatakot ka na. Kasi matanda na ako eh. Hoy, kahit bata, si Rael nga may sipon eh. Buti, di sinasabi ni Rael na matanda na kasi ako, kaya nagkakasipon. Ay, inuubo kasi ako. Kasi masakitin na talaga ako. Hoy, dineclare mo, masakitin ka na talaga. Uy, kasi matanda na ako, kaya may rayuma na ako. Grabe, no, talagang lahat ng sakit kukunin mo dahil matanda ka na. Pwede ba, mga kapatid? Lalo na yung mga matatanda rito. Huwag nyo namang angkinin na meron kayong rayuma, masakit na. Ibig sabihin, pagka matanda, kailangan nakaganyan na. Ay, kasi ako nakaganto kasi matanda na ako eh. Amen? Ang dami pa namang matanda rito. Kasi ako kinukonsider ko matanda ako pero ayokong mag-disobey sa sinasabi ng Panginoon. Ayoko magsalita ng mga negative. Gusto ko kahit na nagkaka-age ako, magamit pa rin ako ng Panginoon. Hindi lang sa pulpit. Ang daming pwedeng paggamitan sa atin ng Lord. Eh, di ba? Lahat naman ng binabasa ng mga bata, pwede natin binabasa rin natin dahil iisa ang Bible natin. Pag sinabi ng Bible, go and make disciples, may edad ba nakalagay doon? Di ba? O sige, sabihin nyo sa akin, anong age yung sinabihan ni Lord na go and make disciples? Pag nakita nyo sa Bible, bibigyan ko kayo ng 1 million. Lakas ng loob ka na. Kasi hindi nyo naman makikita yan eh. Pag sinabi ni Lord na go and make disciples, nagbabasa tayo, lahat yan. So, hindi porkit matanda ka na, hindi ka na pwedeng mag-disciple. Hindi porkit matanda ka na, hindi ka na pwedeng maging cell leader. Ay, ang cell leader para sa mga bata lang. Saan mo nakita yun? Saan mo nakita na ang pagiging cell leader ay para sa mga bata lang? Alam nyo, ako, napansin ko, mas maganda ang mga cell leader, 50 years old, 60, 70. Alam nyo kung bakit? Ang dami na nating karanasan. Hindi lang talaga yung pag sinabi mo, eto yung sinasabi ng salita ng Diyos, pero yung nandiyan sa Bible na experience na natin. Amen? Ang dami mo nang pwedeng ma-impart sa kanila. Double portion of anointing na ang marireceive nila. Kaya, mga 50, 60, pag hindi kayong cell leader, kayo na bahala sa buhay nyo. Amen? Hirap na hirap kami i-encourage kayo, pero gusto nyo ng blessing. Hirap na hirap kami i-encourage nyo, pero pagka may problema kayo, Pastor, pag-pray mo ko, paano kaya kung maglagay tayo ng patakaran dito sa church? Pag hindi ka cell leader, hindi ka nabi pagpe-pray. Pero ang ganda no, ikaw yung cell leader, ikaw yung nilalapitan ng mga tao na, pwede ba pag-pray mo ako, di ba? Tapos ikaw naman, uy, bakit dinidinig ng Lord yung prayer ko pag nag-aas ako ng prayer? Hindi mo ba nasabi sa sarili mo na, ako rin gusto ko pag nag-aas ako ng prayer, didinggin din ng Lord, maging channel of blessings ka. Kasi hanggang hindi po tayo talaga nagpapagamit sa Panginoon, hindi ka nagiging channel of blessings. Amen? So yun po yung i-goal po natin na lahat na nag-church sa dulos ay kapamilya. Amen? At ang kapamilya nagtutulungan. At kapag ikaw ay kapamilya, anuman ang edad mo, gagamitin ka ni Lord.
Amen? Eh di ba yung nanay mo, 70 misa, 80 na, 90 na, may gamit pa rin? Eh di lalo na dapat sa kingdom of God. Kaya hindi yung age ang pinag-uusapan natin dito. 60, 70, 80, 90, 100, pwede ka pang gamitin ng Panginoon. Ano lang naman, i-share mo lang yung word of God sa cell group. Oy anak, di ba? Kahit na, anak, di ba? Kahit ganun na ang boses mo. Alam mo, dapat, maganda yan, bata ka pa, nagagamit ka ng Panginoon. Di katulad ko, matanda na ako bago ako nagpagamit kay Lord. Amen. So, ito po yung reward ng mga masunurin. Pupunta po tayo sa Deuteronomy 28. So, ang sabi po rito, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God. Ano sabi? Ito reward to ng mga masusunurin. Pero, kung gusto nyong ma-receive, pero sabi ko nga sa inyo, magbago na tayo. Mag-renew ka ng mind mo. O nga, no, tagal ko na rito sa church, pero hindi pa ako sumusunod sa Lord. Yung calling ng Lord. So, ang sabi po rito, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, ang sabi rito if you diligently obey, ano ba yung diligently? Kung tutuparin mo, di ba? Kung susunod ka, di ba? To observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God, yung reward, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Yan yung number 1 reward. Gagawin kayong pinakadakila sa lahat ng bansa. Ibig ko sabihin, kahit di ka pumunta sa ibang bansa, kahit saan ka pumunta, amen? Gagawin kang, you will set you high above all the places na pupuntahan po natin. Amen? At yung number 2, all these blessings, grabe no, all these blessings shall come upon you and overtake you. Grabe no, hindi ba kayo natutuwa dyan na ang lahat ng blessings ay mapapasa atin. Lahat ng mga pagpapala, kung tayo ay susunod, ibibigay sa atin ng Diyos. At ang maganda rito, mag-o-overtake. Ibig sabihin, hinahabol ka ng blessings, lalagpasan ka pa ng blessing. So marami. Kaya nga ang windows of heaven ay mabubuksan. Sino ba naman ang may ayaw na mabuksan ang windows of heaven para i-pour out ni Lord ang lahat ng pagpapala? Sino ba naman ang ayaw na ang blessings ay grabe, inuunahan ka, hindi ka na naghihintay. Kasi inuunahan ka na ng blessings, inuunahan ka na ng pagpapala. Amen? So nakita nyo yan Rumaragasang pagpapala ang mararanasan mo. Sino rito yung ayaw ng rumaragasang pagpapala? Ang gusto yung parang pagong na pagpapala. Amen? Ay, ang gusto ko yung talagang grabe yung blessings ng Lord. Hindi mo na hinihingi. Binibigay na ng Panginoon sa atin. At yung verse 3, blessed shall be the fruit of your body, and the increase, blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. So, ano ang sabi rito? Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan, sa lugar nyo. Grabe, no? Kayo yung nakikita ng mga tao na, grabe yung pagpapalaan nito. Sumunod kaya ako sa kanya. Kaya yung mga tao susunod sa iyo dahil may blessing. Pagka ba ikaw namamalimos, hingi ka ng hingi, paano mo, utang ka ng utang sa kapitbahay mo, tapos mag-share ka ng gospel. Diba? Alam mo, ang kay buti ng Panginoon. Alam mo, ako nung nakakilala ako sa Lord, bla 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 bla. Tapos sasabihin mo pagkatapos nun, pwede bang pautang? Grabe, no? Super spiritual ka, pero dulo, mangungutang ka lang pala. Paano ka paniniwalaan? O di sasabihin pa sa'yo, kasi, ikaw naman kasi lumipat ka pa sa Katoliko, ay lumipat,
lumipat ka pa dyan sa born again, nag-born again ka kasi kaya ka naghirap. Sana sinasagot mo, alam mo, kahit katoliko ko, kahit iglesia ako ni Kristo, sana sinasabi mo gano'n, mahirap pa rin ako. Kaso hindi mo sinasabi, hindi mo pinaglalaban di ba? Pero ang sabi, di ba, pagpapalain tayo ng Panginoon sa lugar mo. Yung mga ari-arian mo, yung mga bukid, grabe, nag-o-overflow ang blessings. Amen? Ang sabi po rito sa verse 5, blessed shall be your basket and kneading bowl. So, sa verse 5, ang sabi rito, pagpapalain niya yung mga imbakan, yung mga lalagyan mo, pagpapalain yan. At lahat ng mga inaaning butil at mga pagkain na naka-store doon. Alam nyo, kaya nga 'di ba minsan kung wala naman kaming garden Alam niyo minsan kasi dapat hindi lang yan sa mga gulay-gulay o prutas-prutas. Alam niyo dapat kapag meron tayong 'di ba yung seed na sinasabi natin. Ako pag may dumating sa akin, yung seed ko, hindi naman yan yung buto ng gulay Alam niyo yung seed ko, ito yung buto ng aking pera. 'Di ba? Yung buto na natatanggap ko, yung pera na natatanggap ko, may seed yan. At yung seed na yan, yun ang tinatanim ko. Hindi ko kinakain yung 100%. Amen? Hindi ko pinakain yung 100%. Meron akong seed, sigurado, doon sa 100% na nare-receive ko. At yun ang tumutubo sa atin. Amen? So, meron akong seed para sa pag-aaral, sa pag-aaral ng mga anak ko, meron akong seed dyan. Meron akong seed para makabili kami ng sasakyan. Meron akong seed para makabili kami ng bahay. Meron akong seed para sa mga primary ko. Lahat yan, nilalagyan ko ng seed, tinataniman ko yan. Kaya marami akong mga basket. Kahit hindi naman literal na basket. Kung baka mamaya, lagyan nyo ng puro basket yung bahay nyo. Hindi naman literal. Marami akong mga soil na tinataniman para mag-produce ng wealth. Amen? Ang sabi rito sa verse 6, blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. So, kahit na, alam mo ako pagkakaintindi ko rito, di ba? Magpapalain ni Lord ang lahat ng gagawin natin. Ibe-bless ka ng Lord kahit saan ka pumunta. Yan ang pagkakaintindi ko dyan. At lahat ng lumalabas sa akin, may ibabalik ang Panginoon. Kasi pag wala kayong nilabas, walang ibabalik. Amen? Kaya, dapat maging obedient tayo para makuha natin yung pagpapala ng Panginoon. And in verse 7, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. So, ito medyo malalim no? Pero papababawin ko lang. So, ang pagkakaintindi ko rito, ang mga kaaway natin, si Lord ang gaganti dyan. Amen? Si Lord, hindi mo tatalunin, kundi si Lord ang makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila. Ang maganda pa nga rito, di ba? Yung si Lord ang aatake sa nila. Hindi tayo. Lahat ng mga umaaway sa atin, si Lord ang bahala dyan. Kaya huwag kayong gagante. Amen? Yun ang sabi naman ng Panginoon, di ba? Yun ang sabi ng Bible, love your enemy. Di ba? Ang hirap kaya nun, yung mahalin mo yung kaaway mo. Pero yun ang sinasabi ng Lord, yun ang sinasabi ng Bible. E di sumunod tayo, o ipag-pray mo. Lord, isang araw, matitigil din sila. Dahil ikaw ang lumalaban para sa akin. Amen? In verse 8, the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand. And He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. So ang sabi rito, pagpapalain ng Diyos, ang maganda nga po rito the Lord will command the blessing. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pag humingi. Kasi kinumand na. Inutusan na ng Diyos yung pagpapala para sa atin. Dalhin sa storehouses natin. Dalhin sa bahay mo. Amen?
lahat ng, gabi, no? Lahat ng sinet ng ating mga kamay, pagpapalain ng Panginoon. Lahat ng ipag-pray mo, lahat ng i-bless mo, i-bless ng Lord. Di ba ang ganda, naging channel of blessings tayo para sa iba. Alam mo, every time na nagpe-pray ako ng mga may sakit, alam mo, natutuwa ako kay Lord kasi binibigay ko ang glory sa Panginoon. Siyempre, meron namang hindi gumagaling. Hindi ko naman alam kung bakit. Hindi ko na inaalam kung bakit. Mali, tanungin ko pa si Lord, Lord, bakit hindi siya gumaling? Di ba? Parang sisisihin ko pa ang Panginoon. Pero alam nyo, minsan may gumagaling instant. Pero glory to God. Alam nyo, pagka tayo nag-pray, gusto ko sabihin sa inyo ha, huwag kayong aangkin ng kahit anong glory. Kay Lord lang natin ibibigay yung glory. So pag may nagsasabi sa iyo, oy, ang galing mo. Ay, thank you sa Panginoon, di ba? Lahat ibigay mo, pasasalamat sa Lord. Lahat ng glory, lahat ng pasasalamat sa Panginoon. Hoy, gumagaling ka ng mag-preach. Di ba? Yung mga pastors natin dito, na mga batang mga pastor natin, maraming nagsasabi sa kanila dyan, hoy, gumagaling ka ng mag-preach. Thank you. Pero glory to God. Amen? Ang pasasalamat. Pero siyempre, magpapasalamat ka sa kanila, pero ang glory nasa Panginoon. Amen? So, He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. So, kahit nasaan kayong lugar, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen? Yung bang nasa nasa squatter area ka, pero ikaw yung pinakamayaman sa squatter area. Di ba? Ikaw yung pinakamayaman na may mansion ka doon, tapos nabili mo na pala lahat ng squatter. Di ba? Yung lupa doon, nabili mo na lahat. Pag-aari ngayon sila. Amen? Nakikita yan eh. Nakikita dapat sa atin yung pagpapala. Kasi, alam nyo, hindi tayong nagyayabang. Ang pinagyayabang natin, si Lord. Kapag ikaw pinagpapala ka, pagyayabang mo ang Panginoon. Huwag mo naman sasabihin na, huy, nakapunta na ako sa Amerika, ang laki ng ginastos ko, ang yabang mo, no? Mahal doon. O, syempre, mahal talaga. Pero hindi mo na kailangang sabihin na mahal doon. Mamo, nakapag-stay ka sa hotel, huwag mo naman sabihin na bihira lang nakakapunta sa hotel. Parang ang yabang mo na ikaw lang pinagpala. Eh, hindi mo alam sa mga nakikinig, ang dami na palang nakapag-hotel. Di ba? Pero ikaw, first time mo nag-hotel, pinagyabang mo. Ay, bihira lang ang nakakapag-hotel, di ba? Eh ako nga, ayoko pa sa hotel, mas gusto ko pa sa bahay. Amen? So, huwag tayong magyayabang. Nakabili ka lang ng sapatos. Uy, pinagyabang mo yung sapatos mo. Uy, mahal yung sapatos ko. O tapos habang nagpe-present worship pa, sipa ng gano'n para makita yung sapatos mo. Hello? Mga kapatid, hindi yan ang way ng yung obedience sa Lord, ha? Sabi sa verse 9, naaga po ako magtatapos ngayon. Magre-ready po tayo kasi excited ako dun sa sa guest speaker po natin. Excited po talaga ako. Ewan ko, may kakaiba akong excitement na nararamdaman ngayon. Amen? Dati parang normal lang, ganyan. Pero ngayon, parang meron kakaibang excitement na nararamdaman. Dahil alam ko makakapag-minister sa atin ng Panginoon. Amen? Alam ko meron siyang gagawin. Gagamitin niya yung... Kasi alam nyo, parang ayaw niya na tayong iwanan eh. Every time na naririto sila, gusto nila dito sila nagpipreach. Totoo po yun. Eh, ang dami namang mga churches. Eh, tayo lang ba ang magaling? Ang daming mas malalaking churches sa atin. Ang daming mas maraming tao sa loob ng church. Pero bakit? Every time na naririto sila, gusto nila sa atin. Amen? Kaya tingnan nyo, hindi tayo nakakapagpalit ng speaker, hindi tayo nakakapamili. Pero siya yung pinili ng Lord para sa atin. Amen? Lalo na sa mga kababaihan, ha? Mga babae. Hindi ko nasasabihin sa inyo, bakit hindi kayo umattend ng women's conference? Tapos gusto nyo umattend sa men's conference. Di ba? Bakit hindi kayo umattend ng... Kasi. Di ba? Pero alam nyo, pag may mga ganyang conferences, dapat po uma-attend tayo. Amen? May gagawin po sa atin ng Panginoon. In verse 9, the Lord will establish you as a holy people to Himself. Grabe, no? So, ano sabi sa verse 9? Kayo'y gagawin niyang isang, sa Tagalog kasi iba parang iba yung translation. Pero the Lord will establish you as a holy people to Himself. Diba? Just as He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk on His ways. May pangako ang Panginoon sa atin.
na gagawin niya tayong isang bansang matatag. Amen? Kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. In verse 10, then all peoples of the earth shall see that you are called. Grabe, itong maganda. Di ba? Then all peoples of the earth, lahat daw, di ba, ng mga tao, ay makikita sa atin na tayo ay tinawag ng Diyos. At etong maganda, and they shall be afraid of you. Matatakot sila sa atin. So ngayon, pag meron silang ginagawang kasalanan at nakita ka, mare-recognize agad nila na ikaw ay pinadala ng Panginoon. Alam nyo, tapos marirealize nila, gusto ko nang magbago. Amen? Ang mahirap, pag nakikita ka, lalo silang, mo may nakausap ka, no? Alam mo kapatid, hindi maganda na lagi kang nagda-drugs. Pag alis mo, lalo siyang nag-drugs, oh. Diba? Tapos sa harapan mo, umiinom, naninigarilyo. Hindi nila nare-recognize na ikaw ay tinawag ng Panginoon. Pero pag nakita ka nila, diba? Grabe, no? Umiinom sila, titigil sila sa inuman. Aalisin nila yung mga baso nila, aalisin nila yung mga alak nila. Dahil meron silang nakikitang kakaiba sa atin. Hindi yung pag dumarating ka sa na may nakita ka, dumaan ka lang, tapos tinawag ka. Diba? Hoy, born again! Tagay ka naman, oh. Ikaw naman, nahihiya ka, dahil baka mamaya, mabugbog ka. Tumagay ka. Hindi makikita sa iyo ang glory ng Panginoon. Pero ang sabi dito, then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Matatakot sila sa atin. So, dahil sa iyo, nagkaroon sila ng fear of the Lord. Amen? Yun ang importante, yung fear of the Lord. And verse 11, ang sabi po rito, and the Lord will grant you plenty of goods. Grabe, no? Bibigyan ka ng Lord ng marami. Plenty of goods in the fruit of your body. Ano yung ibig sabihin nun? Malalakasin ka ng Panginoon. Yung mga sakit mo, mawawala. Yung rayuma mo, yung migraine mo, yung sipon mo, yung ubo mo. Meron ba namang, kasi yung iba sasabihin, alam mo, 1 taon na itong ubo ko. Ha? Hindi ka na tinantanan ng ubo mo kasi sabi mo, ubo ko eh. Hindi ka na talaga tatantanan niya, ubo mo eh. Di ba? Ayaw mo siyang paalisin. Ay kasi, eto pa ang matindi. Wala pa, kinaangkin mo na. Yan. Alam mo, lahi namin, namamatay sa cancer. Kaya ikaw, tinanggap mo na mamamatay ka sa cancer. Ay, lahi namin, diabetic kami eh. O kaya ngayon, pagdating mo ng 50, may diabetes ka na. Kasi kinlay mo na eh. Kaya kami, sinasabi ng mga kapatid ko, alam mo kasi lahi natin yan eh. Na tayo, yung diabetes, yung mga sa puso. Ay ko, hindi ko tinatanggap yan. Kaya alam mo mga kapatid ko, may mga maintenance na. Ako, hindi ko tinanggap yung maintenance. Kasi sinubok ako niyan. Sinubok ako niyan at the age of 40. Hindi na raw, may mga bara na raw ako sa puso. At the age of 40 kasi lahi namin eh. Pero sabi ko, Lord, pinutol mo na yung lahi na yun. Yung ba namang, pero huwag yung puputulin, yung lahing magaganda. Yung lahing mayayaman. Bakit ngayon, yung mga kamag-anak mo, ang yayaman, lahi namin mayayaman, bakit ka naghihirap? Pinutol mo eh. Pero yung sakit, ayaw mong putulin. Amen? Yung lahing magaganda, kapag sinabi, yung lahi namin magaganda eh. Hindi ko puputulin yan. Pero yung lahi namin na may sakit sa cancer, may cancer, ayan ang putulin mo. Di ba? Tuwing umaga, sabihin mo, hindi ako magkaka-cancer. Hindi ako magkakasakit. Pero, teka muna Lord, masakit yung likod ko eh. Kahit masakit yung likod mo, hindi mo pa nakikita yung outcome. Huwag mong tanggapin na masakit yung likod mo. By faith, gagaling ako, Lord. Amen? Amen. Sabi rito yun yung sinasabi rito. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body,
in the increase of your livestock. Ibig sabihin, and in the produce of your ground, ibig sabihin, hindi ka mauubusan. Hindi ka mauubusan ng savings. Kahit na ikaw ay bigay ng bigay, labas ka ng labas, pero may papasok. Ako nakita ko, kasi meron po akong savings. Tapos ipon ako ng ipon, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, bakit ang tagal ko na nag-iipon? Pero, ito pa lang din ang savings ko. Ilabas ko nga siya. Diba? Nung inilabas ko yung savings ko, sabi ko, Lord, naglabas ako ng savings, kanino ko to ibibigay? Wag niyo sabing akin ha, baka sa akin sinasabi Lord ha. Meron pagsasabihan si Lord na ibigay mo. So, ang ginawa ko, binigay ko. Tapos alam nyo, hindi ko ine-expect, kasi hindi na ako, parang nawala na ako doon, kasi nga, masaya ka nagbibigay di ba? Tapos naisip ko, sabi ko, Lord, nung binalikan ko yung savings ko, Lord, bakit parang nag-multiply? Sabi ko, ang bait-bait naman ng Lord, nag-multiply. Di ba? Kasi pag wala kang tinanim, walang multiplication. Pag wala kang nilabas, wala papasok. Amen? Kaya tingnan nyo, mamaya, lumabas kayo dito, may papasok. Di ba? Pag lumabas kayo, may papasok. Mas marami pa nga kaysa sa inyo Ikaw, nag-iisa ka lang, pero yung papasok, may kasamang 3, 4, 5. Amen? Merong multiplication, mga kapatid. At ang sabi rito, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. Meron tayong mamanahin. Ako, sasabihin ko sa inyo to ha, wala po akong minana sa magulang ko. Wala po akong minana sa magulang. Alam niyo, meron naman isang bahay na pagkaliit at napakaliit na lupa. Pinaghati-hatian namin yun. Pero alam niyo, yung mamanahin ko sa Panginoon, ang dami. Kaya alam niyo, nagtatanim po ako ngayon. Yung ngayong generation, next generation, and yung the unborn, yung hindi pa natin nakikita. Nagtatanim po ako dyan. Kasi yung mga apu-apuhan ko, ewan ko kung makikita ko pa sila, pero baka hindi ko na sila makita. Pero nagtatanim ako sa kanila. At alam ko, yung saling lahi namin ay hindi maghihirap dahil kami ay merong tinanim. Amen? Amen. So, wag po tayong matakot na sumunod sa sinasabi ng Panginoon. And in verse 12, ang sabi po rito, the Lord will open to you His good treasure. Grabe, no? Ito para sa mga masusunurin, yung mga sinasabi ko. The Lord will open to you. Diba? His good treasure. Bubuksan ng Panginoon sa atin. Yung masaganang pagpapala, tama ba yun? Ibubuhos niya. Yung latter rain, yung ulan. Diba? Yung ulan nagre-represent ang blessing sa atin. Ibubuhos niya yun. Amen? At ang sabi rito, the Lord will open to you His good treasure and give the rain to your land in its season. And in its season, so kami pa ang naglabas para magpamigay. Lalamig ako at gusto kong sumuko, si Lord lang ang kinakausap ko. Hindi ako nagsasalita kahit kanino.
Hindi nga ako nagsasalita sa asawa ko na nanlalabig ako. Di ba? Kasi pag nagsalita siya at, nagsalita ako sa kanya at nagsalita siya sa akin, lalo ako manlalabig. Pero kay Lord ko sinasabi, Lord, gusto ko na sumuko. Kung pwede, alisin mo rito sa akin yung cup of the... Pero sabi ni Lord, hindi ka susuko. Nararanasan ko yung pagmamahal ng Diyos, nararanasan ko yung yakap ng Diyos kahit na nag-iisa lang ako. Amen? At ang sabi rito, the Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Ikaw na magpapautang, hindi ka na mangungutang, di ba? Amen? Hindi ka na manghihiram. And the Lord will make you the head and not the tail. Kasi lagi natin tong kino-quote eh. No? Lord, hindi na kami buntot, ulo na kami. Ano ginawa mo para hindi ka na naging buntot? Di ba? And the Lord will make you the head and not the tail. Wala kang taong sumusunod sa'yo, paano ka magiging ulo? Di ba? O magiging ulo, wala naman sumusunod sa'yo. E di lagi kang buntot. Ako buntot. Pero nung sumunod ako, binless ako ng Lord. Pero meron pa rin akong leader. Amen? Meron pa rin akong leader. You shall be above only and not be beneath. If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are carefully to observe them. So, ang ganda nun. Kaya ko dinedeclare, Lord, hindi na ako buntot, ulo na ako, kasi meron na sumusunod sa akin. At ang maganda, ang sabi lang ng Bible, form your 12. Di ba? Sa amin ni Pastor, 12 lalaki, 12 babae para sa akin. At alam niyo, nakakatuwa, sabi ko gano'n, ito yung mga katulong ko sa hirap at ginhawa. Diba? Sa kalungkutan at saya, yung mga primary mo. Tapos lahat ng mga ini-impart sa iyo ng Panginoon, tinatransfer mo sa kanila para maging better sila. Amen? Hindi ko sinasabing magaling kami. Kasi habang naririto tayo, ang bubuhay tayo, walang magaling. Pero pwede naman tayong maging magaling. Amen? Hindi tayo magaling, pwede tayong maging magaling. Hindi tayo perfect dahil walang perfect. Pwede pa tayong lumakad sa perfection. Amen? Dahil ang God natin ay perfect God. So, hindi mo maaalis sa'yo yun na merong kang standard. Hindi pwedeng, okay lang yung kapatid na magkamali ka. Hindi nga okay magkamali eh. Yung paulit-ulit na pagkakamali, hindi okay yun. Ay, okay lang yun na magkasala ka. Hindi nga okay eh. Kasi pwede ka namang hindi magkasala. Amen? Ay, okay lang yun. Maging mahirap ka. Hindi nga eh. Hindi nga okay na maging mahirap ka. Ay, sa langit na magiginhawa ka. Grabe. Dito pa lang maranasan ko na yung kaginhawaan. Kaysa pag nandun ako sa langit, alam ko sa langit wala na akong pagiging problema, provided na the Lord. Pero dito sa lupa, pwede naman i-provide ng Lord ang lahat ng pangangailangan natin. Amen? So, huwag kayong gumawa ng anumang excuses if you want to receive all the blessings na naka-store para sa atin. Ang dami, nandyan lang oh. Nandyan, grabe, sabi ko, Lord, ang daming pagpapala para sa akin. Kaya araw-araw, bless ako. Amen? Ganun tayo dapat. Araw-araw, bless tayo. Obeying reaps rewards. Dito ko kayo iwanan ha. While disobedience brings consequences. Obeying reap rewards, while disobedience brings consequences. So, ano ang pipiliin nyo? Mag-obey o gumawa ng maraming excuses? Tumayo po tayo. Excited po ba kayo? Hindi ganyan ang mga excited. Excited po ba kayo? Sumunod.
Hindi mag-excuse. So ililimit natin o tatanggalin na natin yung mga excuses. Susunod tayo, isa lang ang sumagot. Ililimit o tatanggalin na natin ang mga excuses. Susunod tayo sa Panginoon. Amen? Sige po, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Dahil napakayaman ng iyong salita. Today, pwede po ba manalangin tayo sa Lord? Today, Lord, pipiliin naming sumunod. At aalis kami doon sa mga excuses. Gusto namin na, Lord, na ma-experience yung blessings, pero napaka-imposible kapag kami ay disobedient sa iyo. Etong oras na ito, Lord God, gagaling kami. Gagaling kami sa lahat ng mga sakit na meron kami, Lord God. Dahil, Lord, yun ang plano mo, yun ang gusto mo, yun ang blessings na binibigay mo sa amin. Kaya, we will follow you, Jesus. Maalis kami sa kahirapan, Lord God. Ang lahat ng mga tagadulos, Panginoon, Lord, lalong-lalo na yung mga cell leader, at yung magpo-commit na, Lord, naka-ready na ako para maging cell leader. Makikita nila yung mga blessings na nakalaan para sa kanila. Lord, ang dami mong reward, ang dami mong blessings para sa mga masunurin. Kaya itong oras na ito, Lord God, ilalagay ko sa puso at isipan ko na ako ay susunod sa iyo. No turning back, Lord. No turning back. Hindi na ako magda-doubt sa iyo, Panginoon. Kung dumadaan man kami sa anumang trials, circumstances ng buhay po namin, Lord God, malalagpasan namin yon dahil kasama ka namin. May mga pangako ka sa amin, Lord God. Kaya maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po. God bless you.